Kabanata 1136. Ang eksenang ito ay walang kulang sa isang imposibleng himala. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Academy, isang freshman ang sabay-sabay na natalo ang 8 Immortals. Kumalat na parang apoy ang balita tungkol sa pambihirang gawaing ito, at hindi nagtagal ay napuno ng pananibik ang buong campus. Si Lito ang naging pinaka-pinag-uusap ang tao sa akademya. Gayunpaman, sa gitna ng mga tagay at paghanga mula sa mga tao, nanatili siyang tahimik, ang kanyang ekspresyon ay kalmado at hindi nagpapanggap. Walang sabi-sabi, tahimik siyang naglakad palayo. Ang imahe ng kanyang retreating figure ay nakunan sa video at mabilis na kumalat sa social media. Agad namang nabighani ang mga babaeng estudyante. Hay nako, ang gwapo naman ng silhouette. Bulalas ng isa. Malakas pero mapagpakumbaba, ganun talaga ang klase ng lalaking hinahangaan ko. Bumulwak ang isa pa. Mula ngayon, si Lito na ang ultimate crush ko. Nagdeklara ng pangatlo. Bumaha sa internet ang papuri at pagsamba na nagpatibay sa reputasyon ni Lito bilang ang pinakakakilakilabot na freshman sa kasaysayan ng Celestial Academy. Gayunpaman, hindi lahat ay humanga. May humakbang para buhusan ng malamig na tubig ang hype. Ang pinakamalakas. Tignan natin siyang makalaban sa top 3. Hamon nila. Ngunit karamihan ay tinanggihan ang komento, alam na ang nangungunang tatlo sa akademya ay halos hindi mahawakan, katulad ng mga Diyos sa mga tao. Ang ideya ng isang bagong dating na talunin sila ay tila halos katawa-tawa. Walang kamalay-malay sa kanyang bagong nahanap na katanyagan, si Lito ay gumugol ng buong magdamag sa kanyang sariling mundo, na nakikipaglaban sa isang mabigat na demonyong master sa loob ng sinaunang Jade. Kitang-kita niya ang pagdagsa ng kanyang lakas. Mula sa lubos na pagkadurog ng Demon King sa simula, maaari na niyang talunin ang isang pulutong ng mas mababang mga demonyo. Pinatindi niya ang kanyang mga pagsisikap na sumanib sa ikasyam na banal na artifact at hinigop ang Phoenix Elixir, naghahanda na hamanin ang mga mid-level na demonyo. Ayon sa sinaunang mga turo, kung masupol niya ang lahat ng mga demonyo sa kalagitnaan ng antas, magagawa niyang duminahin ang karamihan sa mga makapangyarihang nilalang sa pagpasok sa kaharian ng walang kamatayang paglilinang. Pagkatapos ng isang gabi ng mahigpit na pagsasanay, handa na siyang lumabas. Pagbukas pa lang niya ng pinto ay nilamon siya ng dagat ng mga bulaklak. Ang pasukan ay nakasalansan ng mga rosas, bawat isa ay sinamahan ng isang maliit na card na puno ng mga confession at contact details. Natigilan si Lito. Dumaan si Chen Ching at nakangiting tinukso, ipinagtapat ng marami, hindi ka ba kinikilig? Natutuwa. Hindi pagkakataon, sagot ni Lito, nakasimangot sa nakaharang na daanan. Anong nangyayari dito? Napagkamalan kaya nila akong iba? Hindi mo talaga alam. Pilyong ngumiti si Chen Ching. Isa ka na ngayong celebrity sa Sky Ability Academy, hinahangaan ng hindi mabilang na mga babae. Ubo, hindi ko kakayanin iyon, sabi ni Lito, tinapakan ang mga rosas at lumabas ng dormitoryo. Noon lang, nakatanggap si Lito ng tawag mula kay Arman Zhao. Nang walang preamble, nagtanong si Lito, nakakuha ka na ba ng impormasyon tungkol sa nangungunang tatlo sa Sky Ability Academy? Ang iyong pananaw ay matalas gaya ng dati, Sect Master. Natuklasan ko nga ang ilang detalye, tugon ni Arman ng may lubos na paggalang, ang kanyang tono ay puno ng pagpipitagan pagkatapos ng mga nakaraang kaganapan. Magsalita ka, itinaas ni Lito ang isang kilay, napukaw ang kanyang pagkamausisa. Palagi niyang iniisip kung para kanino ba talaga ang imbitasyon. Dapat ay isang taong kilala niya. Nagsimula si Arman, ang unang lugar ay napupunta kay Xiao Lingfeng. Ang kanyang background ay medyo pambihira, na may ikalabing isang baitang espiritual na ugat. Laktawan mo yan. Susunod, pinutol siya ni Lito bigla. Si Arman, na naguguluhan, ay nagsabi, Sect Master, ang pamilya Xiao ay isang top tier na pamilya kahit sa buong Lux Kingdom. Hindi natin sila dapat maliitin. Hindi ko siya kilala, at hindi ako interesado. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa pangalawang lugar, giit ni Lito, gusto lamang marinig ang mga pangalan na pamilyar sa kanya, walang malasakit sa mga pinagmulan at impluensya ng pamilya. Walang lakas ng loob na sumuway, nagpatuloy si Arman, kung tungkol sa pangalawang lugar, ito ay medyo misteryoso. Ang alam lang namin ay babae ito, ngunit ang kanyang pangalan at hitsura ay hindi kilala. Ang katotohanan na kaya niyang itago ng napakahusay ay tiyak na nagpapahiwatig na ang kanyang pagkakakilanlan ay pambihira din. Isang babae, ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata, sinusubukang alalahanin ngunit gumuhit ng blanko. At ang pangatlong lugar ay isang lalaking nagngangalang Bailian, mula sa pamilyang Bai sa kabisera, na may ikasampung baitang espiritual na ugat, medyo kapansin-pansin din, pangungulit ni Arman. Nag-isip si Lito. Hindi niya kilala si Xiao Lingfeng o si Bailian.
Ang tanging posibleng nagpadala ng imbitasyon ngayon ay tila ang babaeng nasa pangalawang pwesto. Sino kaya ito? Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, wala pa ring ideya si Lito. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang isang flash ng pula na Tanya-sang. Sa mga babaeng kilala niya, tila siya ang pinakamalakas, at higit sa lahat, siya ay may isang natural na espiritual na katawan. Ngunit ang lahat ng ito ay haka-haka lamang. Hindi siya makatiyak. Pagkatapos ibaba ang telepono, ibinaling ni Lito ang kanyang tingin sa tore. Sinasabi na ang tore ay naglalaman ng isang napakalawak na imbakan ng mga diskarte, na mapupuntahan lamang ng 3 nangungunang mag-aaral ng academy. Nangungunang 3. Ha! He chuckled to himself, striding confidently towards the tower. Huminto ka dyan. Pagdating niya sa entrance, hinarang siya ng guard. Wala kang karapatang pumasok dito. Bakit wala? Mahinahong tanong ni Lito. Tinitigan siya ng gwardya na may bakas ng panghahamak at ngumisi. I know who you are. The so-called strongest rookie, who you've been making waves this past couple of days, right? Makinig ka, huwag mong hayaang matalo ang ilang second-rate na talento. Wala ka sa malapit sa mga tunay na powerhouse, ginisya ng gwardya, na iminuwestra ang tore. Anumang isa sa 3 nasa loob ay maaaring maglagay sa iyo sa iyong lugar. Huwag mong itulak ang iyong swerte, umalis ka rito. Bahagyang ngumiti si Lito. Isang tanong lang, nandyan ba ang second rank na estudyante? Oh, so you're here to chase skirts. I thought you actually have some ambition, the guard scoffed, shaking his head. Yeah, she's up there. But she wouldn't give you the time of day. Now scram. I don't need to go in. Just pass a message to her for me, sabi ni Lito, maayos pa rin ang tono niya. Not a chance. Umalis ka. Ang mga gwardya na pinili upang mga siwa sa lugar na ito ay pawang puno ng pagmamataas, na minamaliit ang lahat. Marahan na tumawa si Lito, pagkatapos ay bigla siyang hinampas, idiniin ang ulo ng isang gwardya sa sahig sa isang iglap. Nang makita ito, isa pang gwardya ang humakbang para tumulong, ngunit pinalipad ng isang hampas ng palad mula kay Lito. You're asking for death. This is a restricted area. Sigaw ng gwardya, sinusubukang takutin si Lito. Walang kibo, mas diniinan pa ni Lito, na naging dahilan ng paglangit-ngit ng bungo ng gwardya sa ilalim ng kanyang paa. Mag-uusap ba kayo? Hiningi niya. Pakiramdam ng gwardya ay parang sisubog na ang kanyang ulo. Hindi kailanman naramdaman ng kamatayan ang nalalapit, at isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Hindi niya akalain na magiging napakabastos ng lalaking ito. I'll do it. I'll deliver the message, just stop. Sigaw niya agad. Napangiti si Lito, iniisip kung gaano karaniwan para sa mahina na matakot sa malakas. Sabihin mo sa kanya, maghihintay ako dito mamayang alas 8, utos ni Lito. Got it? I'll make sure she get the message, mabilis na sagot ng guard. You'd better. Or else? Nginisya ni Lito bago tumalikod at naglakad palayo. Samantala, mula sa tore sa itaas, pinanood ni Jake Xiao si Lito na umalis at lumingon kay Natania, ano sa palagay mo ang balak niya? Nagkibit-balikat si Natania, walang ideya. Sa sandaling iyon, si Jeffrey Bai, na tamad na nakatambay sa sofa, ay umupo at walang pakialam na sinabi, sa palagay ko ay narito siya para maghanap ng isang tao. Maya-maya lang ay lumapit ang guard na bakas pa rin sa mukha ang mga marka ng pambubugbog. Mapanuksong tawa ang pinakawalan ni Jeffrey. Sa totoo lang, biro ang academy. Nagpapadala sa mga walang kwentang guard na ito para protektahan tayo. Napakasama. Lumingon si Natania sa nanginginig na gwardya. Anong sabi niya? Umiling-iling pa ang guard, nauuto, he told me to relay a message. He wants to meet you here tonight at 8. Ha! Siguradong may lakas ng loob ang lalaking iyon. Napangisi si Natania. Nagdilim ang mukha ni Jake Xiao habang sinusulyapan niya si Natania. You're not actually going to meet him, di ba? I've done some digging. That guy has no background, no connections. What makes him think he can just waltz into our circle? Gayunpaman, ngumiti lang si Natania. I'll meet him. He took down the 8 immortals in one go. That's more than enough to earn my attention. Ngumisi si Jake, bagamat ang kanyang ekspresyon ay lalong naging mapangit. Pagkatapos sabihin ito, umalis si Natania upang pag-aralan ang kanyang mga diskarte sa paglilinang. Mahigpit na kinuyam ni Jake ang kanyang mga kamao. Kung ang punk na iyon ay maglakas loob na hawakan si Natania, sisiguraduhin kung mawawala siya ng walang bakas. Samantala, si Jeffrey Bai ay abala sa isang video sa kanyang telepono, pinapanood si Lito na nakikipaglaban sa 8 immortals. Habang pinagmamasdan niya, mas lalo siyang nagulat.
Kinagat niya ang kanyang dila. Sa palagay ko ang pagkawala sa kanya ay maaaring mas mahirap kaysa sa iniisip mo. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Jake. Kakatalo lang niya sa 8 Immortals, at natatakot ka na. Tamad na nagkibot balikat ni Jeffrey. Not scared? Just realistic. He will choose still a newcomer. How can he possibly compare to US? Sa ganap na 8:00, dumating si Lito sa tore gaya ng ipinangako. Pagkaraan ng ilang sandali ay may biglang umihip na hangin mula sa likuran. Napangiti si Lito, mabilis na lumingon para makipaglaban sa bagong dating. Nagpalitan sila ng daan-daang mga galaw, ang magkabilang panig ay humihinga ng mabigat sa oras na sila ay tumigil sa wakas. Ikaw talaga, bulalas ni Lito, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang makilala niya ang pamilyar na mukha. Nathaniel Sang. Ang pangalan ko ay Marilyn Sang. Si Nathaniel Sang ay isang alias lamang, sagot niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bahid ng pahiwatig ng hindi sinasabi. Marilyn Sang. Kumunat ang noo ni Lito, napukaw ang kanyang pagkamausisa. Bakit ka gumamit ng peking pangalan? Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Marilyn, na parang may anino na dumaan sa kanya. Bahagyang ipinilig niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga labi ay nagdiin sa isang manipis na linya. It will true. Family matters. Best not to dwell on it. You probably guessed it already, the invitation came from me. I know I wasn't wrong about you. Nanlambot ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya, kumislap ang paghanga. Tumawa si Lito at binigyan siya ng magiliw na tapik sa balikat. Nahulaan mo at may magandang mata ka. Naglock ang kanilang mga titig, at saglit, bumalik ang mga alaala ng kanilang panahon sa Yunfeng Academy. Pareho silang humagalpak sa tawa, ang uri na nagmumula sa ibinahaging kasaysayan at hindi nasabi na pagkakaunawaan. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang paligid ng akademya, alok ni Marilyn na may mainit na ngiti, ang kaninang pag-igting niya ay nawala. Tumanggaw si Lito, at silang dalawa ay nahulog sa hakbang na parang matandang magkaibigan, naglalakad sa tahimik, punong kahoy na mga landas ng akademya. Ang hangin ay malutong, at ang mahinang amoy ng namumulaklak na mga bulaklak ay nananatili sa kanilang paligid. Lalong lumakas ka, sabi ni Marilyn pagkaraan ng mahabang panahon, sumusulyap ng tingin sa kanya. Tumanggaw si Lito, isang tahimik na pagtitiwala sa kanyang kilos. Yeah, I have. Sok. Mapaglarong sambit ni Marilyn, pinaikot ang kanyang mga mata, ngunit ang ngiti sa kanyang mukha ay nagtaksil sa kanyang tunay na pagsang-ayon. Lumingon si Marilyn, hindi ka ba maaaring maging mas mahinhin? Tumawa si Lito, bakit ako dapat maging mahinhin kung sinasabi mo lang ang katotohanan? Sa sandaling iyon, isang boses ang biglang umalangaw-ngaw sa isip ni Lito, ang babaeng ito ay isang natural na espiritual na katawan. Kung mapagtagumpayan mo siya, hindi ka magagapi. Shut up! Pwede ba? Galit na galit si Lito. Ang relasyon niya kay Marilyn ay puro platonic, wala nang iba pa. Huwag pansinin ang karunungan ng matanda, at pagsisisihan mo ito sa lalong madaling panahon. Ngumuso ang nuno. Inilibot ni Lito ang kanyang mga mata, hindi tulad mo, hindi ako matandang bastos. Ikaw. Magpapakawala na sana ng tirada ang nuno ngunit huminto, tama ka. Kung hindi lang babae, aakyat na sana ako sa taas noong araw. Ano? Hindi mo nabanggit iyon dati. Sabihin mo ulit, pang-aasar ni Lito. Enough of that. A true hero does not dwell on past glories. At saka, kung hindi ko tinalikuran ang mundo para sa kagandahan, hindi ako magkakaroon ng walang galang na inapo na tulad mo na patuloy na nagpapahirap sa akin. Iritadong ganti ng nuno. Sinong kausap mo? Tanong ni Marilyn, narinig niyang bumantong hininga si Lito. Wala, ngumiti si Lito, mabilis na iniba ang usapan. Ilang oras silang nag-uusap hanggang sa ihatid ni Lito si Marilyn pabalik sa kanyang tore. Aalis na sana siya nang biglang may sumulpat sa harapan niya. Si Jake Shaw ay nakatayo sa harap ni Lito, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas at pang-aalipusta, ang kanyang mga mata ay nanlilisik ng may panganib. Si Lito, pamilyar sa aura na ito, ay mahinahong nagsalita, noon mo pa ako pinagmamasdan, hindi ba? Sa totoo lang, walang bagay tungkol sa iyo na nagkakahalaga ng aking pansin, malamig na sabi ni Jake. Nandito ako para balaan ka lumayo ka kay Marilyn, kung hindi magsisisi ka. Kabanata 1137. Sa wakas ay naunawaan na ni Lito ang hindi gustong bisitang ito ay nag-aalala na baka nakawin niya si Marilyn. Gayunpaman, ang pinakaayaw niya ay ang pagbabanta. Hey! Nakikita mo kung gaano ka nangungumbinsi, sa palagay ko ay hindi mo nakuha ang kanyang puso, sabi ni Lito, hinahaplos ang kanyang baba na may sadyang nostalgic na ekspresyon. Pabalik sa Yunfeng Academy, siya at ako. Oh,
Iyon ang mga hindi malilimutang sandali. Nagdilim ang mukha ni Jake, ang kanyang ekspresyon ay kasing lamig ng yelo. Wala akong pakialam kung totoo ang sinasabi mo o hindi. The fact that you're saying this in front of me today means you're a dead man. Tumawa si Lito. Nako, tinatakot mo talaga ako ngayon. Lahat ng usapan, walang laman. Ngumisi si Jake. Anong karapatan ng mababang buhay na ito na ikumpara ang sarili sa kanya? Malamig siyang ngumiti. Huwag mong isipin na dahil lang sa natalo mo ang 8 Immortals ay hindi ka na magagapi. Maaaring hindi mo alam kung sino ako, pero hindi mahalaga. Ang kailangan mo lang malaman ay ako ang papatay sa iyo gamit ang sarili kong mga kamay. Siyempre, may isa pang pagpipilian para sa iyo lumayo. Si Jake ay nakatayong matangkad at mayabang, nakatingin kay Lito ng may paghamak. Ito na ang iyong huling pagkakataon. Bueno, mayroon ka ring dalawang pagpipilian, sagot ni Lito, na naaliw. Alinman sa paghingi ng paumanhin para sa iyong sinabi, o kaya'y saktan mo ako. Isang mapanuksong tawa ang pinakawalan ni Jake. Ang isang taong kasing bastos nito ay hindi man lang karapat-dapat na tumayo sa parehong espasyo na gaya niya. Dahil pinili mong hanapin ang kamatayan, mabuti. Pagbibigyan ko ang iyong hiling. Sa isang casual na pagwagayway ng kanyang kamay, isang bahid ng gintong liwanag ang bumaril tulad ng isang palaso. Bang! Isang malaking puno sa likod ni Lito ang nabasag agad. Relax, hindi pa ito ang oras. Ito ay isang babala lamang. Ang punong iyon ay ang iyong kapalaran, walang pakialam na sabi ni Jake bago tumalikod at humakbang palayo. Umiling si Lito, sinusuri ang malinis, tumpak na hiwa sa mga labi ng puno. Hindi niya maiwasang mapaungol, I have to admit, he's a force to be reckoned with. Siya ay higit pa sa isang puwersa, isang boses ang sumisigaw. Lumingon si Lito upang makita ang isang binata na may puting nyebe na buhok at nakasuot ng puting damit na papalapit. Magkahalong awa at pangungutya ang titig ng binata habang nakatingin kay Lito. Hindi ka tugma kay Jake. Narito ang isang taos-pusong payo, humingi ng tawad sa kanya. Tago sa puso. Napangiti si Lito. Nagpatuloy ang binata, sa totoo lang, para sa isang bagong dating, hindi ka masama. Ngunit kung sa tingin mo ay makakalaban mo si Jake, malayo ka sa iyong kalaliman. I'm only advising you for the sake of the Academy. In a few months, it's the Celestial Duel, where we'll compete against the Divine Moon Academy. I just hope you can survive until then and bring glory to the Sky Ability Academy. Nagkibit balikat si Lito, na nagpapakita ng kaunting interes sa tinatawag na Celestial Duel. Siya nga pala, bagaman hindi malamang, ang kampyon ng Celestial Duel ay direktang makapasok sa Immortal Cultivation Realm, dagdag pa ng binata, na nakatingin kay Lito na may bakas ng pag-aalinlangan. Ngunit huwag kang umasa. Parehong determinado ang Divine Moon Academy at Sky Ability Academy na makuha ang titulong iyon. Wala kang pagkakataon. Naintriga sa usapan, napukaw ang interes ni Lito. Sino ka? Tanong niya, mahinahon pero curious ang boses. Ang pangalan ko ay Jeffrey Bai, ikatlo sa akademya, mabilis na sagot ni Jeffrey, pagkatapos ay winuwagayway ang kanyang kamay. I need to focus on my cultivation techniques. I can't afford to waste time chatting. Farewell. Nanatiling walang pakialam ang tono ni Lito. Medyo kapaki-pakinabang sa akin ang sinabi mo ngayon. I'll remember this favor and repay it someday. Ngumisi si Jeffrey, may ngiti sa labi. I doubt I'll ever need your favor. Ngunit nang lumingon siya, wala na si Lito. Napalitan ng bahagyang pagtataka ang ekspresyon ni Jeffrey. Ang lalaki ay nawala ng walang bakas, na iniwan si Jeffrey na ganap na walang kamalay-malay sa kanyang pag-alis. Siguro dahil hindi ako pinapansin kanina, bulong ni Jeffrey sa sarili, huminga ng malalim sa pagtatangkang alisin ang pagkabalisa. Kung hindi, naramdaman kung umalis siya. Sa mga sumunod na araw, inilubog ni Lito ang kanyang sarili sa sinaunang Jade Realm, nakikipaglaban sa mga demonyong hari at sa wakas ay sumanib sa ikasyam na banal na artifact. Sa tulong ng Dharma Stone, ang pagsipsip ng Phoenix Elixir ay naging maayos, na nagpapataas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban ng hindi bababa sa 30%. Isang araw, matapos talunin ng isang mid-level na demonyong hari, hinintay ni Lito ang susunod na lumitaw, ngunit hindi ito nangyari. Anong nangyayari? Ungol niya, naguguluhan. Hindi mo pa rin naiisip, wala kang alam. Ang ancestor chuckled, ang kanyang boses na nanunukso. Na-clear mo na ang lahat ng mid-level na Demon King. Sa daang libong hari ng demonyo, natalo mo ang 80,000. Talaga. Saglit na natigilan si Lito, nagulat sa kung gaano kabilis niyang naalis ang 80,000 hari ng demonyo.
Ang sa una ay tila isang imposibleng gawain ay naging lalong madaling pamahalaan habang lumilipas ang panahon, sa kabila ng nakakapagod na simula. Huwag kang masyadong maangas, babala ng ancestor, na nagbabago ang tono. The next 20,000 high-level demons are the real deal. You'd better stay sharp. Kahit lumakas ka na, itong mga high-level na demonyo ay hindi passovers. Naikuyom ni Lito ang kanyang kamao nang may hindi natitinag na pagtitiwala. Wala pa rin ako. Mabuti. Sumabat ang ninuno. Sa kanyang utos, ang nakakatakot na katahimikan ng kadiliman ay nabasag sa pamamagitan ng pagkalansing ng mga tanikala. Hindi nagtagal, isang napakalaking sinaunang demonyo ang lumitaw. Ang mapupulang dugo nitong mga mata ay nag-alab sa masamang hangarin, ang katawan nito ay nababalot ng makapal at kulot na itim na balahibo, at ang mga pangil nito ay umaabot ng 1 buong metro ang haba. Habang papalapit ito, bumalot sa paligid ang napakalaking aura ng pagmamalupit. Ninatngat ni Lito ang kanyang mga ngipin, naramdaman ang kanyang paggalaw na hindi natural. Itong high-level na demonyo. Hindi biro, bulong niya sa ilalim ng kanyang hininga. Anak, hindi pa huli ang lahat para umatras. Nakaon pa rin ang mga tanikala, paalala ng ninuno sa kanya. Tumigil sandali si Lito, pagkatapos ay mariing tumango. No regrets. Bitawan mo na. Snap. Naputol ang mga kadena, at ang demonyo, na nagising mula sa mahabang libong taon nitong pagkakatulog, ay lumundag patungo kay Lito na parang nagngangalit na buhawi. Tumalon si Lito, pinasok ang kanyang kamao sa katawan ng demonyo. Agad na tumama sa kamay niya ang matinding sakit. Ano ito? Bulalas niya sa loob, lubos na namangha. Ibang klase ang mataas na antas na hari ng demonyo. Galit na galit, ang hari ng demonyo ay pinandilatan si Lito at iniwasiwas ang isang napakalaking kuko sa kanya. Ang labanan sa pagitan ng lalaki at ng demonyo ay nagpatuloy sa loob ng 3 araw at 3 gabi, hanggang sa wakas, ang nababad sa dugo na hari ng demonyo ay gumuho na parang nahulog na bundok. Si Lito mismo ay nabugbog, ngunit ang kapangyarihan ng Phoenix ay mabilis na gumaling sa kanyang mga sugat, na nagpalakas pa sa kanya kaysa dati. Huminga siya ng malalim, at biglang bumukas ang mga mata niya, nagbuga ng nakakasilaw na liwanag. That was exhilarating. Tere na ulit. Walang pigil na sigla niyang sigaw. Ang matandang ninuno ay nag-click sa kanyang dila sa hindi makapaniwala. Itong lalaking ito, may death wish siya, bulong niya. Muling umalangaw-ngaw ang tunog ng mga kadena. Sa susunod na kalahating buwan, ang lakas ni Lito ay lumakas ng husto habang siya ay patuloy na nakikipaglaban sa matataas na antas na mga hari ng demonyo. Ang ika-10 banal na artifact ay nagsimulang sumanib ng walang putol sa kanya. Kung ano ang una na tumagal ng 3 araw at gabi upang talunin ang isang demonyong hari ay unti-unting nabawasan sa 1 araw at 1 gabi, pagkatapos ay 10 oras, at sa lalong madaling panahon, 1 oras, 10 minuto, at kalaunan, 1 minuto lamang. Boom! Isa pang demonyong hari ang nahulog. Patay agad. Maging ang matandang ninuno ay hindi napigilan ang kanyang pananibik, halos mapasigaw sa tuwa. Pinunasan ni Lito ang pawis sa kanyang noo, ang kanyang boses ay may bahid ng pagod. Matandang ninuno, ilan ang natitira? Teka lang, tingnan ko, sagot ng matandang ninuno, nanginginig ang boses sa pananabik. After a moment, he gasped, nagawa mo na, anak. Isa na lang ang natitira. Ang matandang ninuno ay tila tunay na namangha. 3 months, 20,000 high-level Demon Kings. Nagtakda ka ng record na wala pang nakakalapit. Not bad? Not bad. You made me proud? Sabi ng matandang ninuno, puno ng kasiyahan ang kanyang boses. Inikot ni Lito ang kanyang leeg, bahagyang nabasag ito. Well, since we're on a roll, tapusin na natin ang huli habang andito pa. Sige, ayan na, tugon ng matandang ninuno. Ngunit pagkatapos ng mahabang paghihintay, walang nangyari. Ang matandang ninuno ay tila naguguluhan. Anong nangyayari? Bakit hindi ito sumasagot? Baka, patay na. Kung hindi ito darating sa akin, pupuntahan ko ito, matigas na sabi ni Lito, ang kanyang boses ay mahina at determinado. Teka, hayaan mo akong hanapin ang kadena, sabi ng matandang ninuno. Pagkalipas ng ilang segundo, isang mabigat na kadena ng bakal ang naganap sa harap ni Lito. Eto na. Sige na. Kinuha ni Lito ang kadena, napansin niyang iba ito sa iba. Habang ang iba ay itim na itim, ang isang ito ay kumikinang na may gininto ang kulay, masalimuot na mga ron na nakaukit sa kahabaan nito. Ang demonyong hari na ito ay parang hindi pangkaraniwan, sabi ni Lito, ang kanyang tono ay maingat. Ano? Natatakot ka ba? Ang matandang ninuno ay tumawa, ang kanyang tinig ay nanunukso.
Huminga ng malalim si Lito at bumulong, "Screw it, papasok na ako." Mahigpit niyang hinawakan ang kadena at humakbang sa walang katapusang kawalan. Matapos ang pakiramdam na parang kalahating araw na paglalakad, ang temperatura ay patuloy na bumaba, at ang hangin ay lalong lumakas. Biglang hindi gumagalaw ang kadena. "What? We're here. Ancestor, is it time to make my move?" Tumawag si Lito. Ngunit kakaiba, walang tugon, gaano man siya katagal naghintay. Ilang beses pa siyang sumigaw, pero nanatiling tahimik ang nuno. Bulong sa sarili, muli niyang hinayla ang kadena. "Hello? May tao ba dyan?" Walang pakialam na lumabas at ihagis. Mula sa pakiramdam nito, naramdaman ni Lito na kung ano ang nasa kabilang dulo ng kadena ay buhay, ngunit ang napakaitim na kadiliman ay naging imposibleng makakita ng anuman. Siguro dahil nakakadena, naisip niya habang nakatitig sa mga kawing na bakal sa kanyang kamay. Pinatibay niya ang sarili, handang putulin ang kadena. Nang siya ay kikilos na, isang malambot at banayad na boses ng babae ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, "Huwag mong putulin ang kadena." Ang bagay na iyon ay lubhang mapanganib. "Ha? Sinong nandyan?" Laminggalinga si Lito sa paligid ngunit walang nakitang tao. Gayunpaman, parang pamilyar ang boses ng babae, na para bang matagal na niya itong narinig. Nag-alinlangan siya, saka dahan-dahang kumalas ang pagkakahawak sa kadena. Sa hindi malamang dahilan, ang boses na iyon ang nagbigay sa kanya ng seguridad. Pinili niyang magtiwala dito. Sa sandaling iyon, isang mahina, humihingal na sigaw ang bumalot sa katahimikan. Natigilan si Lito, ang mga bakal na kadena sa kanyang paanan ay biglang kumakalabog ng may lumitaw na anino mula sa malayo. Ang kanyang mga kamao ay kusang kumuyam, handang hampasin anumang oras. Habang papalapit ang figure, naging mas malinaw ang silhouette nito, na nagpapakita ng nakakagulat na mahusay na proporsyon na anyo. Pagkatapos, habang pinagmamasdan ni Lito ang mukha ng tao, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagtataka. Siya ay isang makapidyo hiningang kagandahan. Si Lito ay nakakita ng maraming magagandang babae sa kanyang buhay, ngunit ito siya ay nasa sarili niyang liga. Ang kanyang kagandahan ay hindi mailarawan, halos hindi sa mundo. Wala siyang suot na make-up, at gutay-gutay ang kanyang mga damit, ngunit walang nakabawa sa kanyang pang-akit. Siya ay napakaganda pa rin, sapat na upang iwanan ang sinumang makahinga. Para siyang natisod, bumagsak sa lupa na may mahinang kalabog. Ang kanyang mga mata, na nanlalaki at nagsusumamo, ay nakalock kay Lito. "Maaari mo ba akong tulungan? Napakasakit ng aking bukong-bukong," sabi niya sa isang boses na parehong marupok at matamis. Habang itinataas niya ang laylayan ng kanyang palda, nakita ito ni Lito isang payat, puting nyebe na bukong-bukong, na nakagapos ng isang kumikinang na gintong tanikala. "Please, I'm so much pain," she could, her tone dripping with helplessness. Ang kanyang boses ay parang pulot, na tinutunaw ang determinasyon ni Lito. Halos humakbang siya pasulong, pinilit siyang tulungan, ngunit naalala niya ang malumanay na babala kanina. Ibinalik siya nito sa realidad. Huminga siya ng malalim, bumulong-bulong sa ilalim ng kanyang hininga, hindi kapani-paniwala. Napakalakas ng enchantment. Enchantment. Hindi ko maintindihan. Hindi mo ba ako tutulungan? Pagmamakaawa niya, kumikinang ang mga mata niya sa nagkukunwaring inosente. "Hey, I won't fall for it. I don't know who you are, but I know this much, mas nakakatakot ka pa sa 100,000 demonyong pinagsama-sama." Bumantong hininga si Lito, huminto ang kanyang kilos na may matalas, hindi maso yung tono. Kabanata 1138. "Kuya, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Kung tutulungan mo lang akong maputol ang kadena na ito, gagawin ko ang lahat ng hilingin mo." Ang nakamamanghang dilag ay kumaway, ang kanyang boses ay tumutulo sa pang-akit, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may mapang-akit na kislap. Tumaas ang isang kilay ni Lito, isang ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. "Talaga? I'm not buying it for a second." Nang makitang hindi gumagana ang kanyang alindog, kinagat ng dilag ang kanyang labi, ang kanyang mapupulang labi ay kumarba sa isang nakakalokong ngiti. "Alam mo ba kung saan nagpunta ang matandang iyon? I can tell you." Napukaw nito ang pagkamausisa ni Lito. Ninuno man niya o hindi ang matanda, ginagabayan niya siya sa lahat ng oras na ito, at si Lito ay tunay na nagpapasalamat. Ngayong biglang nawala ang matanda, hindi naiwasang makaramdam ng pag-aalala si Lito. "Alam mo?" Tanong niya, maingat ang tono niya. "Of course," sagot niya na may kasamang mahinang chuckle, sumenyas siya palapit sa kanya gamit ang isang pinong kaway ng kanyang daliri. "Halika dito." Si Lito ay humakbang pasulong, at sa isang iglap, ang dilag ay bumungad sa kanya, ang kamay nito ay nakahawak sa kanyang lalamunan ng may nakakagulat na lakas.
Break the chain now, or I'll kill you, she hissed, her eyes flared with threats. Ngunit handa si Lito. Isang mahinang tawa ang pinakawalan niya, walang kibo. Sorry, beautiful, but I've already figured it out. You need someone else to break that chain for you. If you kill me, you'll never be free. Natigilan ng dilag, nahuli sa kanyang kalmadong kilos. Nagdilim ang kanyang ekspresyon, at umungol siya, kung gayon, puputulin ko ang iyong mga paa at pahihirapan ka, na nagnanais na mamatay ngunit hindi makatakas sa sakit. Muling tumawa si Lito, hindi natitinag ang kanyang kumpiyansa. Nakita mo kung paano ako nagsasanay nitong mga nakaraang araw. Sa tingin mo ba talaga ay natatakot ako sa iyo? Ikaw. Nauutil niyang sambit, nanginginig ang boses ng mapagtanto niyang hindi siya tugma. Ang nakamamanghang babae ay lubos na nadismaya kay Lito. Sige, turuan muna kita ng leksyon. Deklare niya. Sa isang mabilis na galaw, itinulak niya ang kanyang palad pasulong, na nagpakawala ng hindi maipaliwanag na malakas na puwersa. Agad na nabasag ang protective aura na nakapalibot kay Lito, at iniluwa niya ang isang subo ng dugo. Ano, malakas siya. Gulat na bulalas ni Lito. Sa katutubo, napagtanto niya na ang babaeng ito ay walang alinlangan na ang pinakamabigat na kalaban na nakatagpo niya. Tumayo ang babae at nagsimulang lumapit sa kanya ng hakbang-hakbang. Ang kanyang mukha ay madilim at mapanganib, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may masamang pulang ilaw, na nagpapalit sa kanya ng isang kalansay. Dahil matigas ang ulo mo, papatayin na lang kita. Libo-libong taon na ang nakalipas mula noong huli akong nakatikim ng dugo. Sa wakas, makakapagpista na naman ako, she hissed. Lumubog ang puso ni Lito. Ito ay tulad ng pagtama ng jackpot sa pinakamasamang posibleng paraan. Kung dito siya namatay, malamang naaabutin ng daan-daang libong taon bago pa man lang mapansin ng sinuman. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nakapansin na ang dugo ni Lito ay tumulos sa gintong tanikala, na biglang nagbuga ng nagniningning na gintong liwanag, na bumalot sa kanya ng buo. Lumutang ang kadena at nagsimulang umikot sa paligid ni Lito. What the? Saglit na natigilan ang babae, pagkatapos ay napuno ng takot ang mukha nito. Ikaw ay isang inapo ng pamilya Jiang. Anong pamilya Jiang? Si Lito ay ganap na nataranta. Ako ay mula sa pamilya Argel. Imposible. Ang dugo mo. Siguradong may dugo ka sa pamilya Jiang, nanginginig ang boses ng babae, na para bang inaalala ang ilang nakakatakot na alaala sa nakaraan. Pagkatapos, biglang nawala ang kadena, na naging isang pulseres na nakabalot sa palso ni Lito. Teka, ano ito? Casual na hinaila ni Lito ang mga kwintas sa pulseres. Ah! Ang babae ay biglang nagpakawala ng isang malakas na sigaw, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa matinding paghihirap nang magsimulang lumitaw ang mga sugat sa kanyang buong katawan. Ano, ito ay kamangha-manghang. Napabulala si Lito ng may pinanibik, at sabik na pilipit ang iba pang mga butil sa pulseres. Lalong lumakas ang iyak ng babae, namimilipit sa sakit sa lupa. Stop! Please stop! Napaluhod siya, humihingi ng awa. Napataas ang isang kilay ni Lito, akala ko ba napakatigas mo, ha? Ipakita mo sa akin kung gaano ka katigas ngayon. Og, lahat ng ito ay dahil sa bracelet na iyon. Kung maglakas loob kang itapon, tingnan natin kung sino ang mas malakas. Iniluwa ng babae ang sama ng loob. Tumanggo si Lito, sige, itatapon ko ito. Lumulundag sa tuwa ang puso ng babae sa pag-aakalang niloko siya nito. Ngunit si Lito ay nagkunwaring ibinato lamang ito, na tumatawa, sa tingin mo ako ay isang tulala. Nagpatuloy siya sa pagkalikot sa bracelet, naging seryoso ang tono niya, now, you better answer my questions honestly, or I won't be so nice. Kahit na nag-aatubili, ang babae, na natatakot sa kapangyarihan ng pulseres, ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Sino ka? Tanong ni Lito. Marami akong pangalan, pero ang madalas nilang itawag sa akin ay ang Millennial Enchantress, malamig na sagot ng babae. Tumanggo si Lito at nagtanong, ikalawang tanong, bakit ka nakakulong dito? At ano ang pakikitungo sa mga demonyong hari na iyon? Hindi mo ba masasabi? Ako ay pinipigilan dito, at ang mga demonyong hari ay narito upang bantayan ako, ang Millennium Enchantress ay nanunuya na may kasamang nanunuyang tawa. Isang grupo ng mga walang kwentang tanga. Kung hindi dahil sa eternal immortal binding chain na ito, hinding-hindi nila ako mahuhuli. Idiniin ni Lito, at paano naman ang matandang iyon, ang nag-aangkin na ninuno ko? Saan siya nagpunta? Mapangakit na ngumiti ang Millennium Enchantress at tinuro ang sarili. Dito lang. Nag-init ang galit ni Lito. He kicked her hard and cursed, damn it. Not only did you lie to me, but you're also trying to take advantage of me.
Isang bagay na palaging nakakaramdam kay Lito. Ang sinaunang jade na ito ay malinaw na kabilang sa bahagi ng pamilya ng kanyang ina, kaya paano ito nauwi sa pagpapatawag ng isang ninuno mula sa panig ng kanyang ama. Ang lahat pala ay pandaraya na nilalaro ng Millennium Enchantress na ito. Naging malamig ang ekspresyon ng Enchantress. It's your own fault for being so weak. Sa kasalukuyan mong bilis, it'll take you 8,000 years para talunin ang mga demonyong hari na iyon. Sa katunayan, dapat ay nagpapasalamat ka sa akin. Nang marinig ito, kinailangang aminin ni Lito na mayroon siyang punto. Tinulungan nga siya ng engkanto. Ngunit ginawa mo ito para sa iyong sariling kapakanan. Huwag subukang gumanap bilang bayani, sagot ni Lito. Huminto ang Enchantress, pagkatapos ay nag-isip, paano kung makipag-deal tayo? Tumaas ang isang kilay ni Lito. Anong klaseng deal? Gabayan kita sa iyong cultivation, sisiguraduhin na umunlad ka sa pinakamabilis na posibleng rate. Bilang kapalit, kapag napagsama-sama mo na ang ika-10 banal na artifact at ang Phoenix Elixir, palalayain mo ako. Ang kanyang mapang-akit na mga mata ay naningkit, ang kanyang boses ay makinis at mapang-akit. Naka-cross-legged si Lito at tumawa, hindi pwede. Paano kung lumabas ka at gumawa ng ilang karumal-dumal na krimen? Magiging kasabwat ako. Heinous crimes. Do you really think I'd waste my time on those insignificant ants? Ngumuso ang Millennial Enchantress na parang iniinsulto. Just looking at them feels like a waste of my time. I just have some unfinished business with certain individuals. Hinaplos ni Lito ang kanyang baba, isinasaalang-alang ang deal. Ito ay tila magagawa. But to be safe, he said, gabayan mo muna ako. If I think you're trustworthy, then we'll talk about letting you go. Naging yelo ang mga mata ng Millennial Enchantress. Binabastos mo ba ako? Nagkibit balikat si Lito. Maaari kang tumanggi, ngunit pagkatapos ay mananatili ka rito magpakailanman. Fine, I'll agree. But if you dare go back on your word, you'll regret it. Ang Millennial Enchantress ay tila walang ibang pagpipilian kundi ang tanggapin. Tumayo si Lito, hinubad ang kanyang pantalon, at aalis na sana nang bigla siyang may naalala. Tumalikod siya at nagtanong, "Hoy, Millennial Enchantress, lang pala ang pangalan mo, di ba? Ano ang tunay mong pangalan? I'll need something to call you." Malamig ang tingin ng Millennial Enchantress. Hindi mo kailangang malaman. Nagtatanong lang. No need to be so harsh. Ngumisi si Lito. Sige, I'll call you Sis Enchantress. Magpapahinga na ako. Bukas na tayo magsisimula ng training. Pinaikit ng Millennial Enchantress ang kanyang mga mata, bahagyang nanikip ang kanyang mga daliri. Natukso siyang ihiga ang bastos na lalaki na ito at turuan ito ng leksyon. Kinabukasan, mahimbing pa ring natutulog si Lito nang gisingin siya ng Millennial Enchantress. Sis Enchantress, can't you cut me some slack after all the hard work I've put in these past few months? Isang gabi lang ng tamang pahinga. Napaungol si Lito, pinasadahan ng kamay ang kanyang gusot na buhok. Ha! Baka nag-training na ang kalaban mo. Ano pang hinihintay mo? Ganti ng Millennial Enchantress na walang pahiwatig ng awa. Si Lito, na may pagod na katawan, ay atubiling bumangon at pumasok sa sinaunang jade para sa kanyang cultivation. Makalipas ang isang oras, natagpuan ni Lito ang kanyang sarili na nakahandusay sa lupa sa ika-8 pagkakataon. Kumaway ang kanyang kamay bilang pagkatalo, nakiusap siya, Sis Enchantress, pwede bang dahan-dahanin mo ako? Hindi ako punching bag, alam mo naman. Bumantong hininga ang Millennial Enchantress, nakipagsanib ka na sa siyam na divine artifact, ngunit hindi mo man lang ginagamit ang 20% ng kanilang kapangyarihan. Sayang. Bumangon ka at magpatuloy sa pagsasanay. Dahil doon, binigyan niya ito ng mahinang sipa gamit ang kanyang paa. Nang samantalahin ang sandali, hinawakan ni Lito ang kanyang paa, umaasang matamba siya. Pero habang ginagawa niya, tinamaan siya sa kinis ng balat nito. Pagtingin niya ng malapitan, napagtanto niyang may hawak siyang hubad at maisla na paa. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Malamig na sabi ng Millennial Enchantress. Mabilis na binitawan ni Lito, paumanhin, akala ko nakasapatos ka. Noon lamang napagmasdan ni Lito ang Millennial Enchantress. Siya ay nakayapak, ang kanyang mga damit ay punit-punit sa mga lugar. Kahit papaano, nakaramdam siya ng matinding awa. Paanong ang gayong kagandahan ay magdamit ng napakasama? Walang iniisip na sinabi niya, Sis Enchantress, hayaan mo akong ihatid ka sa pamimili ng mga bagong damit. Hindi na kailangan. Malamig niyang tanggi. Tumayo si Lito, ngumisi, consider it part of my tuition. At saka, kapag ganyan ang pananamit mo, nahihirapan akong mag-focus.
Nang marinig ito, atubiling sumuko ang Millennial Enchantress at tumango sa kanyang pagsang-ayon. So, paano kita ilalabas? Tanong ni Lito. Sumagot ang Millennium Enchantress, hawakan mo lang ang Pulse Ares, itoon ang iyong isip, at i-channel ang iyong mga iniisip. Kasunod ng kanyang mga tagubilin, ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata, malalim na nag-concentrate, at nang buksan niya itong muli, pareho silang bumalik sa totoong mundo. Ang Millennium Enchantress ay tumingin sa paligid ng dorm room ni Lito na may maliwanag na pag-usisa. So, dito ka nakatira. Tumango si Lito, hinayla ang isang puting t-shirt at isang pares ng pantalon mula sa kanyang wardrobe. Eto ang mga damit ko. Pwede mo nang isuot sa ngayon. Dahil doon, lumabas si Lito sa silid. Maya-maya ay nagpalit na ng damit ang Engkanto, at tumuloy na sila sa mall. Ngunit pagkalabas nila ng dorm ay nagdulot ng kaguluhan ang nakamamanghang kagandahan ng Engkantada. Lahat ay napalingon sa kanya. Ano, may ganito tayong kagandahan sa college natin. She's drop-dead gorgeous, parang diyosa na bumaba sa langit. Isang tao ang nabighani kaya dumiretso siya sa poste ng lampara. Tumawa si Lito, sis, ang sensasyon mo talaga. Ano ang pakiramdam? Sinulyapan ng Enchantress ang mga estudyante at Ninitian, lahat sila ay basura. Sige, hinimas ni Lito ang kanyang ilong, nag-aalala na kung magtatagal pa sila, baka magsimula siyang sumuntok. Pumara sila ng taxi at dumating sa mall, patungo sa isang tindahan ng damit ng mga babae. Sa bawat hakbang ng daan, lumingon sila ng 1,000 beses. Kahit na ang nagyayelong, millennial-old Enchantress ay tila may malambot na lugar para sa pamimili. Sa sandaling na pagmasdan niya ang nakasisilaw na hanay ng mga paninda, hindi niya napigil ang sumisid upang pumili ng kanyang mga paborito. Mga babae. Napabuntong hininga si Lito, umiling-iling. Humarap siya sa Enchantress at sinabing, pupunta ako sa restroom. Take your time. Magalang na tumango ang Enchantress. Pagbalik ni Lito mula sa banyo, nakita niya ang maraming tao na nagkukumpulan sa pasukan ng tindahan ng damit ng mga babae. Umalangaw-ngaw mula sa loob ang mga hiyawan ng paghihirap. Ano, banibiro mo ako, bulong ni Lito sa kanyang paghinga. Nakaramdam siya ng gulo, sumugod siya, nakasalubong lang niya ang isang eksenang muntik na siyang mapatawa. Doon ay nakaupo ang millennial-old Enchantress sa sopa, ang kanyang paa ay matatag na nakatanim sa mukha ng isang payat at malaki ang tainga na lalaki. Sa kanyang kamay, may hawak siyang tsinelas, walang humpay na hinampas ang lalaki sa bibig. What happened? Tanong ni Lito sa malapit na clerk ng tindahan. Ang clerk, na halatang nanginginig, nauutal, lumapit ang lalaking iyon para manligaw sa kanya, sinubukan pa siyang sunggaban. At saka, well, siya lang. Hindi napigilan ng clerk ang sarili na tapusin ang pangungusap, ngunit malinaw sa sinumang may mga mata na parehong nabali ang mga braso ng lalaki. Pilit na pinipigilan ni Lito ang pagtawa habang papalapit. Sige, sis, tama na. Focus tayo sa shopping ha. Kabanata 1139. Damn it. Bitawan mo ako, ngayon na. Galit na nagmura ang lalaki. Napakunot ang noo ng millennial Enchantress at lumingon kay Lit na may pagtataka. Anong ibig sabihin ng damn it? Kinakamot ni Lito ang ilong niya. Sabihin na nating hindi compliment. Iniinsulto mo ba ako? Naging malamig ang tingin ng Enchantress habang nakatingin sa lalaking nasa ilalim ng kanyang mga paa. Isang malabo, mapanganib na ngiti ang naglaro sa kanyang mga labi, at isang kislap ng pagpatay na layunin ang sumilay sa kanyang magagandang mata. Nang malapit na siyang hampasin, mahigpit na hinawakan ni Lito ang kanyang palso. Hindi. Kitang-kita niya ang intensyon ng pagpatay sa mga mata nito. Bagamat ang tao ay walang iba kundi basura at ang kanyang kamatayan ay hindi isang kawalan, ang pagpatay sa isang tao sa sikat ng araw ay walang alinlangan na magdadala ng isang tambak ng problema. Let go. I'm going to kill him, sabi ng Enchantress, casual ang ekspresyon nito na para bang hahampasin niya ang isang lamok na nakagat sa kanya. Hininaan ni Lito ang kanyang boses. Sa mundong ito, kailangan mong sundin ang mga patakaran nito. Labag sa batas ang pagpatay sa isang tao dito. Nagtaas ng kilay ang Enchantress. So ano? Makinig ka, alam kong walang takot ka, at hindi rin ako natatakot. Ayaw ko lang ng hindi kinakailangang gulo. Tungkol naman sa lalaking iyon, sumulyap si Lito sa lalaki at ngumisi ng masama, maraming paraan para pagbayarin siya. Kinindatan pa niya ang Enchantress, halatang natuwa sa sarili niyang mungkahi. Ang Enchantress ay tila kumbinsido, at ang nakamamatay na aura sa paligid niya ay nawala. Don't disappoint me, malamig niyang sabi. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong higit pa sa kamatayan ang pagdurusa niya, kumpiyansa na tumango si Lito.
Sa oras na iyon, ang lalaki ay nagmamadaling tumayo, galit na nagdial sa kanyang telepono. Inatake ako sa ikalimang palapag ng mall. Pumunta ka dito bilis, at magdala ng maraming tao hanggat maaari. Lumapit kay Lito ang isang clerk ng tindahan, maingat na bumulong, "Sir, ang lalaking iyon ay isa sa mga shareholders ng mall na ito, si Mr. Leo. Sa tingin ko, mas mabuti kung humingi ng tawad ang dalaga, o baka malagay kayo sa malubhang problema." Hindi napigilan ni Lito na matawa. He got what he deserved for his indecent behavior. Bakit kami hihingi ng tawad? Napabuntong hininga ang clerk, na pagtantong lalala na ang sitwasyon. Nang marinig ang mga salita ni Lito, namula ang mukha ni Arnold Leo sa galit. Ang kahihiyan na inipit ng isang babae, sinampal ng tsinelas, at lahat sa harap ng napakaraming tao, ay nagpakulo ng kanyang dugo. Hindi ka magsisisi hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Hintayin mo lang kung ano ang mangyayari ngayon. Nagbanta si Arnold. "Mr. Leo, anong nangyayari dito?" Lumapit ang isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng matulis na suit. Si Henely Tan, ang general manager ng mall. "Ginoong Tan, nasa oras ka lang. Sinaktan ako. Tingnan mo ang mukha ko. Anong gagawin mo dito?" Galit na itinuro ni Arnold ang kanyang namamagang mukha. Tiningnan ni Henely ang namumungay na mukha ni Arnold, na halos hindi nagpipigil ng tawa. Nilinggan niya ang clerk at tinanong, "Ano ba talaga ang nangyari dito?" Kinagat ng clerk ang kanyang labi, na punit sa pagitan ng pagsasabi ng totoo at ipagsapalaran ang galit ni Arnold o pagsisinungaling para protektahan ang sarili. Nang makita ang dilema ng clerk, direktang nagsalita si Lito, sinubukan ng baboy na ito na samantalahin siya. Napatingin si Henely sa napakagandang babae sa tabi ni Lito at napabuntong hininga. Hindi pa siya nakakita ng ganitong kagandahan sa kanyang buhay. Dahil alam niya ang tanyag na reputasyon ni Arnold para sa Lekeri, walang alinlangan si Henely na nagsasabi si Lito ng totoo. Gayunpaman, si Arnold ay, pagkatapos ng lahat, isang batikang figure sa mundo ng negosyo, at ayaw ni Henely na mapahiya siya sa publiko. Ito ay dapat na isang hindi pagkakaunawaan. Si Mr. Leo ay isang mapagmahal na tao at hindi niya ito ipagtatanggol laban sa iyo. "Hayaan na lang natin itong dumausdas para sa aking kapakanan," mungkahi ni Henely, sinusubukang bawasan ang sitwasyon. "Hayaang dumausdas." Ang mga labi ni Arnold ay hindi mapigil. "Baliin mo ang kamay ng lalaking iyon, oh." Tumingin siya sa babaeng nakakaakit, "Ibibigay itong kapalit na babaeng ito. Kung hindi, hindi ka aalis." Ang ibig niyang sabihin sa ibibigay ay malinaw sa lahat ng naroroon, lahat ay nasa hustong gulang. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, ang babae ay nakakuha na ng isang tasa ng tsaa at inihagis ito sa mukha ni Arnold. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang ilong habang umuungal sa galit, "Damn it. Nasaan ang mga security guard? Kunin mo sila." Nagdilim ang mukha ni Henely. Ang babaeng ito ay malinaw na lumalampas sa kanyang mga hangganan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing may pananakot na tono, "Someone, make this lady apologize." Ang kanyang mga salita ay magalang, ngunit ang banta sa kanyang boses ay hindi mapag-aalinlanganan. Agad na pinalibutan ng isang dosenang security guard ang babae at si Lito. Malamig na sinabi ng pinuno ng seguridad, "Kung hindi ka hihingi ng tawad ngayon, hindi magiging madali ang pag-alis dito." Naisip ni Lito sa kanyang sarili, masama ito. Sure enough, sa susunod na segundo, kumilos na ang babae. Bago makapag-react ang sinuman, sa loob lamang ng isang segundo, ang hangin ay napuno ng sigaw ng sakit. Ang lahat ay tumingin sa paligid upang makita ang lahat ng mga security guard na nakahandusay sa sahig, nakahawak sa kanilang mga ulo at umuungol sa matinding paghihirap. Parehong nabigla sina Arnold at Henely. Hindi nila akalain na ganito pala kakulit ang magandang babaeng ito. Hinawi ng 1,000 taong gulang na engkenta ang kanyang bagong damit na nakakunot ang noo. "Damn it! Sira na ang mga bagong damit ko," dismayan niyang sabi. Sinulyapan ni Lito ang mga security guard na nakahandusay sa sahig, nakahinga ng maluwag nang makitang humihinga pa sila. Pasalamat na lang at walang napatay ni Enchantress sa kanyang galit. Umiling-iling siya, iniisip na kung magpapatuloy ang mga bagay na ito, ilang oras na lang bago may masaktan ng husto. Tinapik niya ang balikat ng Enchantress. "Ate, bakit hindi ka magpahinga at uminom ng tsaa? Ako na ang bahala dito." Hindi siya pinansin ng Enchantress, ngunit siya ni Arnold, "Hawakan mo ito. Sino ka sa tingin mo? May koneksyon ka ba sa Bihing City?" Hinaplos ni Lito ang kanyang baba, nagkunwaring nag-iisip, pagkatapos ay tumango. "Sa totoo lang, mayroon akong ilang mga koneksyon. Ikaw.
Ngumisi si Arnold, puno ng panunuya ang kanyang mukha habang tinitingnan si Lito pataas at pababa. Ano, kilala mo ba yung janitor dito or something? Mabagal na nagsalita si Lito, kilala ko si Teodoro Yuan. Natahimik ang kwarto sa sinabi niya. Teodoro Yuan. Ang pinakamayamang tao sa Bihing City. Tumawa si Arnold. Ang ibig mong sabihin ay si Teodoro Yuan, ang bilyonaryo. Ang Yuan family. Seryosong tumango si Lito. Oo, iyon ang isa. Hahaha. Halos dumobble si Arnold sa kakatawa. Nakilala mo ba siya habang naghihintay ng mga mesa sa ilang restaurant o ano? Nagtawanan ng mga tao, kumbinsido na hindi maaaring makilala ni Lito ang pinakamayamang tao sa bayan. Gayunpaman, si Lito ay nanatiling walang kibo at mahinahong sinabi, hindi ko lang siya kilala, ngunit may utang din siyang pabor sa akin. Si Arnold, na pagod na sa kakatawa, ay umiling-iling. Anak, tumigil ka sa pagmamayabang. Kung talagang mapapunta mo dito si Mr. Yuan, luluhod ako at susuyuan ka ng 10 beses. Pero imposible iyon. Walang pag-aalinlangan, inilabas ni Lito ang kanyang telepono. Naisave niya ang numero ni Teodoro Yuan mula sa business card na natanggap niya noong nakaraan. Mabilis na kumonekta ang tawag, at ang boses ni Teodoro Yuan ay mainit at magalang. Ginoong Argel, gusto kong magpasalamat sa iyo. Iniligtas mo ang konsehal noong nakaraan, at malaking tulong iyon sa akin. Bahagyang ngumiti si Lito. No need for thanks, Mr. Yuan. But right now, I'm facing a bit trouble at your mall. Oh, anong klaseng gulo? Naging seryoso ang tono ni Teodoro Yuan. Maikling ipinaliwanag ni Lito ang sitwasyon. Galit na galit si Teodoro Yuan. I can't believe I have people like that working for me. Don't worry, Ginoong Argel, I will handle it immediately. Salamat, sagot ni Lito bago ibinaba ang tawag. Agad namang nginitian ni Arnold, anak, ang galing mong artista. Sayang wala ka sa mga pelikula. Tumawa ng mahina si Lito. Nang si Arnold ay kukutsain pa siya, biglang tumunog ang telepono ni Henalia. Bumilis ang tibok ng puso ni Henalia. Pwede kaya? Sumulyap siya ng may kaina hinala kay Lito at nakita ang caller ID ito ang assistant ni Mr. Yuan. Hindi naman, dapat nagkataon lang. Nang may malungkot na pakiramdam, sinagot ni Henalia ang tawag. Matapos pakinggan ang nasa kabilang dulo, tuluyang nagbago ang mukha nito. Ginoong Tan, anong nangyayari? Tanong ni Arnold, napansin ang hindi mapakali na ekspresyon sa mukha ni Henalia Biautan, na nagparamdam sa kanya ng medyo hindi mapakali. Walang oras si Henalia na tumugon sa kanya dahil malinaw sa tawag sa telepono, ang binata ay isang benefactor ni Pangulong Yuan at dapat tretuhin ng may lubos na paggalang, kung hindi, mawawalan siya ng trabaho. Pinunasan ng malamig na pawis sa kanyang noo, mabilis na humakbang si Henalia at yumuko ng malalim kay Lito. I apologize for my earlier disrespect. I failed to recognize your importance. Itinuro ni Lito si Arnold. What about him? Hindi ba dapat humingi din siya ng tawad? Lumapit si Henalia kay Arnold Leo at bumulong, Mr. Leo, kilala talaga ng taong ito si President Yuan. Mas mabuting lunukin muna ang pride natin sa ngayon. Yumigting ang panga ni Arnold Leo, at nanliit ang kanyang mga mata. Bagamat nag-aatubili, mabilis niyang inisip ito at ginisyon, sige, hihingi ako ng tawad para sa kapakanan ni Pangulong Yuan. I'm sorry, miss. I mean no harm kanina, sabi ni Arnold sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, pinilit ang sarili na yumuko sa Millennial Enchantress bago lumusab na may malamig na ekspresyon. Yumuko ulit si Henalia kay Lito. Please, feel free to buy whatever you like. Ako na ang bahala sa bill. Tumango si Lito, iniisip na alam ng manager na ito kung paano haharapin ang sitwasyon. Pagkatapos, ang Millennial Enchantress ay pumili ng ilang mga damit at pares ng sapatos. Binayaran ni Henalia ang lahat at personal na inihatid sila palabas ng tindahan. Samantala, sa isang kotseng nakaparada sa labas ng mall, pinanood ni Arnold ang paglabas ni Lito. Nagsalita siya sa kanyang telepono, lalabas na sila. Sundan silang mabuti at turuan sila ng leksyon na hindi nila malilimutan. At siguraduhin mong hindi sasaktan ang babae, lalo na ang mukha niya. Patumbahin mo siya at itali. Walang babaeng hindi ko nakukuha, ako si Arnold Leo, ay maaaring magkaroon ulit. Nagdilim ang mukha ni Arnold sa galit. How dare this upstart make him apologize? Desidido siyang bayaran sila. Habang naglalakad si Lito at ang Millennial Enchantress, bigla silang napalibutan ng isang grupo ng mga lalaki na may hawak na makakapal na mga baras na bakal, na baluktot ang kanilang mga mukha sa masamang hangarin.
Bugbugin ang lalaki, pero huwag mong saktan ang babae. Tere ng mga kapatid. Naunang sumugod ang pinuno. Kumunat ang noo ni Lito at sinulyapan ang Millennial Enchantress. Ate Enchantress, gusto mong iunat ang iyong mga paa. Mga basura, not worth my time, she retorted with roll of her eyes. Sige. Umiling si Lito, nag-transform sa isang bahid ng puting liwanag, inagaw ang isang bakal mula sa isa sa mga lalaki, at sinimulan ang isang galit na pag-atake. Wala pang 5 segundo, lahat ng lalaki ay nakahandusay sa sahig sa pagkakagulo. Ang pinuno, na mapatla na parang multo, ay inisip na nakakakita siya ng multo sa sikat ng araw at napaluhod siya ng may kalabog. Inikat ni Lito ang bakal na pamalo at lumapit sa pinuno. Sino ang nagpadala sa iyo? Napalunok ang pinuno, ako. Hindi ko masabi. Basag. Pinutol ni Lito ang bakal sa dalawa at inihagis ito sa harap ng pinuno. Napatulala ang pinuno. Ito ay isang solidong bakal na baras, at nabali niya lamang ito gamit ang kanyang mga kamay. Kung hindi ka magsasalita, sa tingin mo ba kasing lakas ng pamalo na ito ang mga buto mo? Isang malademonyong ngiti si Lito. Halos mabasa ng pawis ng pinuno ang kanyang sarili at sumigaw, si Arnold Leo ang nagpadala sa amin. Nasaan siya? Tanong ni Lito. Nauutal na sabi ng pinuno, hindi ko alam, pero sinabi niyang dalhin namin ang babae sa room 188 sa Crystal Hotel. Sampal. Pinatumba ni Lito ang pinuno ng malamig sa isang sampal at bumaling sa Millennial Enchantress. Ate Enchantress, let's go settle the score. Kabanata 1140. Sa presidential suite ng isang marangyang 5-star hotel, si Arnold ay namamayagpag sa bathtub, ang kanyang mga mata ay nakapikit sa sobrang antok. Lumilipad ang kanyang isipan sa nalalapit na pagdating ng 1,000 taon na engkantada, na iniisip ang kagalakan ng kanilang nalalapit na pagtatagpo. Bigla siyang nagising dahil sa ingay mula sa labas. Ang kanyang puso ay tumibok sa pananibik, siguro nagtagumpay sila. Nagmamadali, pinatuyo niya ang kanyang sarili, nagsuot lamang ng kanyang damit na panloob, at lumabas na may nakakalasing na ngiti sa kanyang mukha. Ang aking kagandahan, narito ako. Tawag niya. Pagpasok niya sa kwarto, bahagyang naglaho ang ekspresyon niya. Naroon siya, ang 1,000 taon na engkenta, nakahiga sa kama na may malamig, mapanuksong ngiti na nakadirekta sa kanya. Nagtataka siya bakit hindi siya nakagapos, at bakit napakatahimik niya. But then, natauhan siya. Darling, you've finally come to your senses, aniya, ang boses ay tumutulo ng maling alindog. Stay with me, and you'll enjoy a life of luxury. Whatever you desire, it's yours. Talaga. Sagot niya, ang kanyang maselang kilay ay nagmumungkahi. Nakasuot ng pulang-pula na gown na nagpatingkad sa kanyang kaakit-akit na figure, pinag-cruise niya ang kanyang perpektong sculpted na mga binti, na naglalaman ng diwa ng isang panaginip na diyosa. Si Arnold Leo ay lubos na nabihag, tumatango ng sabik na parang lapdog. Well then. Panimula niya, bahagyang nanliit ang mga mata, mamuka ang mapupulang labi para ihatid ang susunod niyang mga salita ng may katumpakan. Paano ang buhay mo? Titango na sana si Arnold bilang pagsang-ayon ng bigla niyang napagtanto ang isang bagay, na nagising sa pagsisimula. Bahagyang namutla ang kanyang mukha. Sa isang iglap, ang 1,000 taong gulang na demonyo ay lumitaw sa kanyang harapan, ang kanyang nakamamatay na aura ay napakalakas, nakakatakot na halos mabasa ni Arnold ang kanyang sarili sa pawis sa lugar. Tumalikod siya para tumakas ngunit nabangga niya si Lito. Paano? Paano ka nakapasok dito? Napasigaw si Arnold sa gulat. Napangiti si Lito, ang walang alam mo, naisip mo ba talaga na mapipigilan kami ng mga walang kwentang masasamang iyon? Bumuhos ang pawis sa mukha ni Arnold nang agad itong lumuhod. Pakiusap, sa inyo, nagkamali ako. Nakikiusap ako, iligtas mo ako. Mabibigyan kita ng pera kahit anong halaga ang gusto mo. Masyadong madumi ang pera mo. Ayokong madumihan ang mga kamay ko, nginisya ni Lito. Sa malamig na tawa, hinawakan ni Lito si Arnold sa lalamunan at pinilit na ipasok ang isang tableta sa kanyang bibig. Matapos itulak ito, naghatid siya ng isang brutal na suntok sa tiyan ni Arnold, na naging dahilan upang mapalunok niya ang tableta sa sakit. Ano? Anong pinainom mo lang sa akin? Tanong ni Arnold, nanginginig ang boses sa takot. Relax, hindi ka papatayin nito, sabi ni Lito na may mahinang ngiti. Nang malapit ng makahinga ng maluwag si Arnold, ang sumunod na mga salita ni Lito ay pumuno sa kanya ng labis na kawalan ng pag-asa, kaya sana ay namatay na siya. Ito ay isang espesyal na formulated na pill na idinisenyo para sa malaswang scum na tulad mo. Pagkatapos mong inumin ito, hindi ka na makakasamang muli ng isang babae sa natitirang bahagi ng iyong buhay.
Natapos si Lito na may kasiyahang pumalakpak ng kanyang mga kamay, halatang natutuwa sa kanyang sarili. Hindi. Daing ni Arnold, ang kanyang boses ay may halong takot at kawalan ng pag-asa. Magsasalita pa lang si Arnold, naramdaman niya ang biglaang pag-init sa kanyang tiyan, na sinundan ng mainit na pag-agos palabas. Ang prosesong ito ay tumagal ng mahigit 2 oras. Sa oras na ang mga epekto ng gamot ay ganap na nahawakan, si Arnold ay nakahandusay sa sahig. Ang kanyang dating matambok at namumula na mukha ay naging mapatla at payat, na parang isang malnourished refugee. Lubog ang mga butas ng kanyang mata, na may maitim na bilog sa ilalim nito. Mahina siyang namilipit, napakahina para makapagsalita. Iniisip mo pa ba ang paghihiganti? Walang pakialam ang tingin ni Lito sa kanya, na para bang nakatingin siya sa isang basura. Si Arnold, na hindi makapag-ipon ng lakas na magsalita, ay napaungol at humihikbi na lamang. Malinaw na napuno siya ng panghihinayang. Para sa kapakanan ng kanyang sariling buhay, malugod siyang yumuko at makiusap na umalis sila ng mabilis. Let's go, Demon Sister, sabi ni Lito, tumalikod at naglakad palabas. Ang Millennium Demoness ay hindi man lang sumulyap kay Arnold habang tinatapakan niya ang ulo nito at sinundan si Lito palabas. Sa mga sumunod na araw, dinala ni Lito ang Millennium Demoness sa paligid ng Bihing City, tinulungan siyang maging pamilyar sa modernong lipunan at pamumuhay. Ang Millennium Demoness ay labis na mausisa, paminsan-minsan ay nagdudulot ng problema sa kanyang marahas na ugali, ngunit sa kabutihang palad, si Lito ay laging nakikialam sa oras. Hindi nagtagal, malapit na ang araw ng Celestial Duel. Ito ay isang showdown sa pagitan ng Sky Ability Academy at ng Divine Moon Academy, isang labanan ng mga hari. Walang ibang mga akademya ang may mga kwalifikasyon, lalo pa ang lakas ng loob, na lumahok. Bagamat 2 akademya lamang ang kasali, dahil sila ang nangungunang dalawa sa bansa, ang kaganapan ay umani ng atensyon sa buong bansa. 2 linggo bago ang kompetisyon, nagsimula ang Sky Ability Academy na pumili ng mga kalahok nito. Ang nangungunang 3 ay natural na kasama, at mayroong 2 karagdagang mga pwesto. Si Lito, na natalo lang ang 8 Immortals, ay isang natural na pagpipilian. Ang iba pang lugar ay napunta sa isang lalaking nagngangalang Benchin, na unang niranggo sa 8 Immortals. Ang kompetisyon ay nakatakdang maganap sa isang katimugang isla, na sinasabing ang gateway sa kaharian ng walang kamatayang paglilinang. Ang pagkapanalo sa kampyonato ay magbibigay ng direktang pagpasa sa mystical portal na ito. Dumating si Lito sa paliparan upang mahanap lamang si Ben at isang mentor na naghihintay. Nasaan ang iba? Tanong niya. Mabilis na tumugon si Ben, na nag-iingat pa rin sa naunang pagkatalo niya sa kamay ni Lito, ang 3 pa ay mula sa mga kilalang pamilya. Sumakay sila ng pribadong jet. Ipinagkibit balikat ito ni Lito at sumakay sa eroplano ng oras na. Makalipas ang 4 na oras, maayos silang nakarating sa paliparan ng isla. Habang naglalakad sina Lito, Ben, at ang mentor sa terminal, nagkaroon ng kaguluhan sa likuran nila. Hindi ba iyan ang Sky Ability Academy? Napangisi ang isang boses. Huminto si Lito at lumingon sa likod upang makita ang 2 lalaki, isang babae, at 2 nasa katanghaliang gulang na mentor. Malinaw na naghahanap ng gulo ang nagsasalita, isang lalaking may mapang-akit ng ngisi. Si Ben, nang mapansin ang mga emblema sa kanilang mga dibdib, ay malamig na bomb-ulong, galing sila sa Divine Moon Academy. Ang tunggalian sa pagitan ng Southern Divine Moon at ng Hilagang Sky Ability ay maalamat, kung saan ang parehong mga akademya ay patuloy na nag-aagawan para sa supremacy. Palaging tensyonado ang mga pagkikita sa pagitan ng kanilang mga miyembro. Si Lito, na nakasanayan na sa gayong mga panunukso, ay pinili na huwag pansinin ang mga ito. Si Ben, nang makita ang kawalang interes ni Lito, ay nagpasya din na huwag lumaki. Ngunit ang kabilang panig ay hindi nagawa. Isang lalaking may matinik, parang tandang na hairstyle ang humakbang pasulong, nanunuya, sobra para sa makapangyarihan ng Sky Ability Academy. Kumpol ng mga duwag, hindi man lang makapagsalita sa harap ng Divine Moon. Hindi napigilan ni Ben. Naghahanap ka ba ng away, unggoy ka? Oh, touched a nerve? Did I? Must Woji hit the mark, patuloy na panunuya ng matinik na buhok. Huminto si Mentor Leo at hinarap ang mga tagapagturo ng Divine Moon, pakikontrol ang iyong mga estudyante. Ang kompetisyon ay nasa larangan ng digmaan, hindi dito. Ang 2 tagapayo mula sa magkasalungat na bahagi ay nagkibit balikat ng walang pakialam. Walang ginawang out of line ang mga estudyante namin, isang casual na pagbati lang. Ang Sky Ability Academy ay hindi dapat gumawa ng bundok mula sa isang molehill. Lubos na hindi makatwiran. Nagdilim ang ekspresyon ni Mentor Leo, halatang ayaw ng makipag-ugnayan pa.
Tara na. Sandali lang. Ang lalaking may matinik at malatandang na hairstyle ay humakbang sa kanilang harapan, isang nakakalokong ngiti ang bumungad sa kanyang mukha. Since we've crossed paths, it'd be rude not shake hands, di ba? Kumunat ang noo ni Lito, naramdaman ang kalokohan sa ngiti ng lalaki. Halatang sinusubukan niyang pukawin ang gulo. Ito. Nag-alinlangan si Mentor Leo, alam na alam niya ang masamang intensyon ng kabilang partido. What's the matter? Masyado bang natatakot ang Sky Ability Academy para makipagkamay sa Divine Moon Academy? Mayabang na tumawa ang matinik na buhok, tumutulo ang tono ng panunuya. Hindi na nakapagpigil si Ben. Humakbang siya pasulong, matatag ang boses. Ano ang dapat ikatakot? It's just a handshake. Ang Sky Ability Academy ay hindi kailanman umatras sa Divine Moon Academy. Nakaharap ang dalawang lalaki, handang makipagkamay. Sa sandaling iyon, isang babaeng estudyante mula sa Divine Moon Academy ang tumawag sa isang partikular na direksyon, hindi ba't iyon ang reporter na nag-interview sa atin kanina? Halika dito. Lumapit ang reporter, kumikinang ang kanyang mga mata sa excitement. Isang pakikipagkamay sa pagitan ng Sky Ability at Divine Moon. Ito ay isang bagay na dapat abangan. Sumulyap sa kamera ang matinik na buhok, lumawak ang ngisi nito. Live ba ito? Sabik na tumango ang reporter. Talaga. Ang matinik na buhok na lalaki ay nagniningning sa tuwa habang lumingon kay Ben. Hey buddy? Sa ngalan ng Divine Moon Academy, gusto kong ipaabot ang aming pagbati sa iyo at sa iyong Sky Ability Academy. Sa pamamagitan nito, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Ben, banayad na inilapat ang kanyang lakas. Si Ben, alam na alam ang kanyang mga intensyon, ay tumugon sa kanyang sariling panloob na enerhiya. Gayunpaman, si Ben ay nasa ika-9 na antas lamang ng espiritual na ugat, habang ang matinik na buhok ay umabot sa ika-10. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang manghina si Ben. Hindi nagtagal, namutla ang kanyang mukha, tumulo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo, at nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Ang mga mag-aaral at instructor mula sa Divine Moon Academy ay nanunood ng may katuwaan, sabik na inaasahan ang kanyang pagbagsak. Si Instructor Leo ay halatang balisa. Bagamat hindi ito isang opisyal na kompetisyon, ang pagkatalo sa harap ng pambansang madla ay makakasira sa reputasyon ng Sky Ability Academy. Ang mga komento sa live stream ay nagtatanong na, ganun ba talaga kaina ang Sky Ability Academy? Ang iba pang mga akademya ay nag-chime in na may sarcastic remarks, what's so great about North Sky Ability? Siguro oras na para tumabi sila. Bamantong hininga si Instructor Leo, nagbitiw sa katotohanang malapit na silang mawala ng mukha. Noon lang, biglang gumalaw si Lito. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinapik si Ben sa balikat, sinabing, relax, body, don't stress. Sa sandaling hinawakan ng kanyang kamay ni Ben, dumaloy ang napakalaking enerhiya sa buong katawan ni Ben. Boom! Agad na napaatras ang matinik na buhok, at dumapo sa kanyang likuran. Sabay-sabay na napabuntong hininga ang karamihan, pagkatapos ay natamba sa isang nakatulala na katahimikan, ang kanilang mga mata ay nanlaki sa pagtataka habang sila ay nakatitig kina Ben at Lito. Agad na namutla ang mukha ng lalaking mohawk habang siya ay naka-freeze sa sahig. Tumatakbo ang kanyang isip. Walang paraan na mapalipad siya ni Ben, hindi man lang malapit sa kanyang level si Ben. Ang lansihin ay dapat nasa casual na sampal ng batang iyon. Ngunit paano ang isang simpleng tapik sa balikat ay makakapagbigay ng ganoong suntok? Sa pag-iisip na ito, bahagyang namutla ang mukha ng lalaking mohawk, at sinulyapan niya ng maingat na sulyap si Lito. Samantala, ang live stream na madla, na hindi napapansin ang pinagbabatayan ng dinamika at hindi alam ang pagkakasangkot ni Lito sa biglaang pagliko ng mga kaganapan, ay sumabog sa pananabik. Hindi biro ang Sky Ability Academy. Siguro kanina pa sila nagtitimpi. Ang Sky Ability pa rin ang nangunguna. Divine Moon Academy just got owned, hahaha. Halatang inis ang grupo ng Divine Moon Academy. Ang babae sa kanila ay humakbang pasulong, itinuro si Lito at inakusahan, siguradong ikaw iyon. Siya ay pinutol sa kalagitnaan ng pangungusap ng lalaking mohawk, na humawak sa kanyang braso at bumulong ng babala, siya ay isang pro. Huwag natin siyang guluhin sa ngayon. Ang batang babae, na nagngangalit pa, ay ngumuso at tinitigan si Lito ng masamang tingin. The Mohawk guy clasped his hands together in a mock gesture of respect and sneered, paumanhin, kaibigan mula sa Sky Ability Academy. Hindi ko na malaya na nakikipag-ugnayan ako sa isang taong katulad mo. Nanatiling kalmado si Lito, isang mahinang ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Masyado kang mabait. Pero at least matalino ka para malaman kung kailan ka atres. Kung itinulak pa ng lalaki, hindi magdadalawang isip si Lito na ibaba siya doon sa airport.
Nagdilim ang ekspresyon ng lalaking Mohawk habang nakatitig kay Lito. Huwag kang masyadong maangas. Wala rito ang dalawa nating pinakamalakas na miyembro. Ang iyong pinakamalakas ay maaaring maging kahanga-hanga sa iyo, ngunit hindi sa akin, sagot ni Lito. Hey, confident ka. Tignan natin kung ganito ka pa rin kaiya sa araw ng kompetisyon, sagot ng lalaking Mohawk na nabaluktot ang mukha sa frustration. Nang walang ibang salita, he turned and stormed off.